Praise the Lord for this Sunday morning. We have the privilege to worship the Lord our God. At the same time, sa iyahang kusog, naghihatag sa tuwa, sa tuwang pagtrabaho, pag-negosyo, pag-eskwela, o sa iyahang goodness, no? Iyang grasya na iyang gihatag sa matagusan. And also advance Merry Christmas. Okay, dulang Christmas. And I hope okay ang tanan. Excited ka? No? Amen? And ano lang, no? Careful lang ta kay medyo uso karon ang flu. Traffic yun kayo. Ang traffic, pertig yung tropika. So, pag nakay motor, so ito kung motor, okay kayo ka. Pero eksakyanan, pertig yung tropika. So, man. Joke lang. So anyway, no, iandam na to ato ang pangunaw na o itong kasing-kasing as we sing songs to God, as we listen from His Word from the Bible. So gina-invite na ko ang tanan nga manindog. Ang atong responsive reading is taken from the book of John, no? Sa Bisaya, sa 1. He was in the world, and though the world was made through Him, the world did not recognize Him. He came to that which was His own, but His own did not receive Him. Yet to all who did receive Him, to those who believed in His name, He has been given the right to become children of God. Children born not of natural descent, nor of human decision, or a husband's will, but born of God. Amen. Magampo ta. Ginoong Diyos nga labing gamhanan, may gugmaon ug labaw sa tanan. Father, we glorify You and we praise You, Lord Jesus, this Sunday morning. As You have gathered Your people to sing songs of praise to You and to worship You. Lord, prepare our hearts and minds as we honor You. And nagaampo mi, Lord God, nga makareflect mi, makapamalandong mi, Lord God, today. Nga maminaw mi, Lord God, sa imong puno. Huwag kami, Lord God, andam nga mutuman. Maminaw migtarong niya, among i-obey sa mga kinabuhi. Father, pasaylo kami, Lord, sa mga sala nga nabuhat, sa imuha, sa isig katao. And thank You, Lord God, for Your forgiveness. Thank You, Lord Jesus, for we remember this Christmas season that You were born, that You are God incarnate, natao ka, Lord God, to the Virgin Mary, and You performed miracles, You taught us Your word, You died, and on the third day You rose again. And we believe, Lord God, in You, Lord Jesus. We believe in the power of Your resurrection. Prepare us, Lord, today as we worship You, and thank You, Lord God, sa tanang blessing nila. In Jesus' name. Amen. Indeed, no, ang Ginoo nga atong gina-worship is a holy God. Ang meaning sa holy, kay set apart, gilahi, walay kaparehas, like no other, wanang holy, palaan. Falling down in worship, to sing the song of ages to the Lamb. And all the God before us, and all who will believe, will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, Your name is the greatest, Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, Your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cries, holy.
the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. Jesus, your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. Yes, Lord. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. The angels cry, holy, all creation cries, yes, Lord, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear people sing, holy, to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. You will always be. Holy, holy forever. You're holy forever, Lord Jesus. Thank you, Lord, for being born in a manger. And we remember, Lord God, the day of your birth. We celebrate, Lord God, your goodness and your Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious
praise His name forever. His power and glory forevermore proclaim. His power and glory forevermore proclaim. Thank you, Lord, for that night that you were born for us. Thank you, Jesus. Let us continue to worship the Lord by bringing before Him our thanksgiving. Salamat ta sa iyang kaayo, salamat ta gidalatan niya dinhi aron sa pagsimba o pagdayeg kanina. Kato kung ihatag kaniya natay mga concerns, natay mga prayer requests, unsa tong atong gikinahanglan aron kita magmalipayon atong sulti sa atong buhi nga Dios. At siya ani adinhi karon naminaw kana. Let us take this time and pray to our God. Our Father, who art in heaven,
hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Lord, we come to you today with grateful hearts. Kami tanan, Lord, mapasalamaton kanimo. Ug aniya kami dinhi aron sa pagsimba o pagdayeg kanimo. Pasayloa kami, O Lord, sa among kanang mga kalapasan nga nahimo. Ug among gina-claim ang imuhang dugo nga maoy maglimpyo sa tanan. Kay ikaw nagaingon, if you confess your sins to God, you are faithful, who will forgive all our sins and cleanse us from all our unrighteousness. Salamat, Lord, sa imuhang faithfulness na kami makaduol kanimo. Lord, nadungog nimo ang mga pasalamat sa imong katawhan nga aniha dinhi karon. Thank you, Lord, for your goodness and love. Salamat sa protection, salamat kay imo ming palayo sa mga aksidente o mga tentasyon o mga evil things. We continue to pray for one another, O Lord, that your presence and protection will always be with them, including your promise of blessing. Lord, hapit na ang Pasko, the day that we celebrate your birth. Among gina-pray that amo ning ma-celebrate nga pleasing sa imong haol. Amo ning ma-celebrate that will make us joyful and grateful according to your will and purpose. Thank you, Father, for your love. Thank you, Lord, sa imong provision every day. And we pray for our country. Lord, save us. Tabangin mi, Lord. Ikaw lang ang nasayod kung unsa ang mga panghitabo, unsa yung mga dili tama, o unsa kung mga wala, Lord, makapahimuot kanimo. In the name of Jesus, help us. Dili mi makasulti what is best for us. But we pray, O Lord, kay ang kalibutan karon nagkagubot sa Middle East, ning samot ang gubot. But your power is above all. Ikaw ang gagunit sa tanan. Kung kami as your people, tabangin ni, O Lord, na kung if ever these things will happen, ay maumay gisulti po nga dunay kagubot o dunay gira na moabot. Una ka mo balik, then we pray, O God, that tabangin mi, luwasami. Ayaw kami itugway sa panulay o sa kalisod, O Lord. Keep us together as Christians, as a family, as one body of Christ. Thank you for everything, and this morning, akong gina-pray that your Holy Spirit would be with us, to guide us, to allow us to understand unsa tong message nga imong ginapa-send sa amo. I pray for anointing, and Lord, we pray for those na wala nakasimba because of some situation, kakulian. May you, O Lord God, be with them. And those who are sick, we pray for healing. Thank you for everything. Bless our worship today. In Jesus' name. Amen. Amen. May butag, lingkod ta. Pila na lang ka adlaw. Pasko na, so 13 days
2 weeks, no, 13 days. If you na-recall ninyo for several Sundays, isguta about how to spend kaning atong Christmas karon, how to spend it in a more meaningful way nga mahimuot ang atong Ginoo. Because naamanggod yun na sa Biblia nga when God is pleased sa ato ang kinabuhi, iya tang i-bless. Amen? Mao na atong gituhuan. Dili ta ingon nga mao na kita maningkamot gyud ta nga to please our God. Kay gusto nato nga ma-bless ta. Amen? Mao na siya today atong isgutan unsa pay other meaning sa Christmas. Kay last Sunday sa share ni Pastor Sam, it's about worship. Kuha niya sa Luke, it's about God's faithfulness to us. It's about sa ato is we share the blessings of God. Today, daghan magug meaning ang Christmas. But remember na pagkatao sa Ginoo diri from heaven na naog siya, nagkatao siya. When He was born, that was good news because a Savior has been born. Namatay siya and then nabanhaw siya and then nibalik siya sa langit. The purpose of the event sa life ni Jesus is kaning atong hisgutan ron, reconciliation. Mao na siya purpose why God came down para mabalik ta sa iya, ma-reconcile ta. Kay kung dili na necessary, kung wala ta nabulag sa Ginoo, ang human race wala na bulag, dili na magpakatao ang Ginoo. Okay na tong mga mag-ihaw tag mga animals para mo-wash sa atong mga sala for 1 year. Pwede to. Pero dili man to sufficient because of what happened. So, ang atong isgutan karon, I believe kita tanan who are here today, we are already reconciled sa Ginoo. Amen? Na-receive naman nato si Jesus. Amen? If you have received Jesus, na-reconcile ka na sa iya, and then, unsa man ang imong mga expectation from God. Sometimes, people forget na when God promise, He will fulfill it. Nagsama kalimutan na ba? So, if God will fulfill His promise, dapat ikaw mag-expect yun ka. What are your expectations? So, mo na yatong isgutan karon, no? Kay when Jesus came down to earth, gitudloan ta niya. He taught us, kunya, ang tanan niyang gitudlo, gisulat na sa Bible. Para pwede na itong tunan from our katong generation niya, gisulat nila, napasa na until now, na-discover tong mga manuscript nga nakalot katong the Dead Sea Scroll o katong manuscript nga written in Hebrew. Duha na, consistent, maogyod. So, the Word of God, gisulat na for the people to understand it kunya atong ikinabuhi. So, the life of Christ here on earth, mauna siya ang hope na to. Itang mga nituo sa iya, doon natay hope, natay pag-asa, natay paglaom nga katong mga gisaad ni Jesus, matinuod to sa ato. So, ang mindset nato dapat, kay kita reconciled naman ta with God because
ato mag-receive si Jesus. Ato ning basahon ang atong text karon sa 2 Corinthians. This is about unsa may dapat natong himuon karon nga Christmas as we celebrate it. Na ako'y ikasuggest sa inyo na how to celebrate it na pleasing kay Lord. So, mao ni akong basahon diri sa 2 Corinthians 5:1-7. Ingon din kining atong lawas, siyempre na-receive naman nato si Jesus. Reconciled na ta. Mao ni atong expectation. Kaning diri, kining atong lawas karon naisama sa balay nga atong gipuy-an samtang ani pa kita sa kalibutan. Dili nato igsapayan kung mamatay ang atong lawas. Kay nasayra nato nga may ihatag ang Dios kanato nga bag-ong lawas nga atong pagapuy-an didto sa langit. Kini dili binuhat sa tao kundi sa Dios. O dili na gayon mamatay bisan kanusa. Sa pagkakaron nagaagulo kita kay nangandoy kita nga makapuyo na ni anang lawasa didto sa langit. No need promise because of the birth and what happened to Jesus Christ. Kita tanan nga nituo hatagan no need promise niya. Ang akong question, nagahuna-huna bataan ni? Panagsa, magguna-una ta, maintag. Di na kumadut lang pusil. Actually, kaning bagong ihatag nga body, mauni siya. Pero ingon din dili ni diri sa kalibutan. Dili ni siya ihatag diri. Mao na ingon diri, wala kaso mamatay ta, kay alisdan ka man, lawas. Mao na panagsamo, agulo ta, kay kanilaging naatay mga gibati. Pero ang usa sa mga agulo sa atong espiritu kay nangandoy kita nga makapuyo na ni anang lawasa didto sa langit. Nagauna-una ba mo ana? That is what Christianity is all about. Awaiting sa body nga ihatag niya. Kaning ihatag sa Dios. Dili ni siya nga aron lahi po ng promise ni Lord nga hatagan ta niyang malipayon nga kinabuhi diri. Lahi po na. Pero the ultimate promise of God is kaning lawas na iilis niya sa atong lawas. So dapat kung sa may atong ibutang yun nato na sa una-una kay mao man ni ang purpose nga nung ang Ginoo nagpakatao, tao siya. Unya nabuhi dire, nagtudlo, namatay, unya nabanaw. Mo na yung reason, that is what Christmas season is all about. Nga we die and yet we live again. Something every Christian ibutang sa una-una. Dili lang diri. Because our hope is actually not here but kaning sunod na to nga kinabuhi. So na siya promise. Sa 2 Corinthians ni nato makita. So mapadayon ko, verse 3, ngondiri, aron nga kung masulob na nato kanang lawasa, katong lawas nga gi-promise sa Dios, dili hikaplagan nga hubo ang atong kalag. Ang kalag nga huway lawas. Unay mga tunang interno. So dapat hope yun ta, nag-aasag yun ta sa new body. Verse 4, samtang ania pa kita nagpuyo ni ining lawas nga yutanon, nagaagulo kita tungod sa kalisdanan. So kung naay kalisdanan, ayong katingalan, normal na, nakatadiri. Dili tungod kay gusto nato nga mamatay, kung dili gusto nato nga masuluban sa lawas nga langit nun. Aron kining lawas nga may kamatayon, mailisan sa wala na gayoy kamatayon. Sumuna siya reason nga nung ang Ginoo naog sa kalibutan
nagsulob og lawas nga mamatay. Nga dili naman unta mamatay iyang lawas. Nisulob siya aron ipakita sa ato what it means nga inignaan na tayo lawas nga kanang eternal na lawas, dili na mamatay. So, dili na ta dapat actually mahadlok nga mamatay. Because actually sa Christian, ang dying is just a change of body. Nagkambyo lang ta og lawas. Mao na ang Kristohanon. So akong ipadayon. Ang Diyos, verse 5, ang Diyos mao ang nagaandam kanato aron madawat nato kaning bag-o nga lawas. O gihatagan niya kita sa Espiritu Santo aron masiguro nato nga kini buhaton gayon niya. So unsa ingon diri? Ang Diyos mao'y gaandam kanato. Kani atong first step nato atong gidawat si Jesus, dili man day na nga ingon ana magbag-o kadayon 100. Ang uban ana pero kadaghanan dili. Pero ingon dinhi ang Dios mao nay nagaandam kanato. Ang importante lang mutuo ta og mosalig kaniya. That's the key word sa Christian faith. Tuo og salig. So because you believe, so imo siyang gidawat as Lord and Savior. And then all these things will take effect ni sa ato. Kay giandam man ta sa Ginoo. Mauna ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit, pag receive nimo kay Jesus, ihatag na sa ato maunay garante nga magunit na sa atong kalag, inigmamatay ta, dalahon ta niya sa langit. Work of God ni. Panagsa maguna-una ta malangit pa ka ako. Magpura man ko nakasala na biiroy. Di na ko mo simba ron. Imo pang i-appeal ang Ginoo. Whatever happens sa imuhang life, ayaw yun isalikway ang pag-worship kay Lord. Wala man tayo perfect na tao. Dili man tayo nga 100% wala na tayo sala. Kay kanila nga body, alis dan lagi ni. So nag-agulo ta karon, no ay description diri. So bisan kinsa nga anak kang Kristo, bag-o na. Ingon diri sa verse 17. Wala na ang iyang daan nga pagkatao kay bag-o na siya. Mao na ingon ni Lord. So, ato ning tuuhan, ato ning saligan. Word of God man eh. Nga kung naanata kang Kristo, bag-o na. Actually, ang atong concern na is si God man ang mubag-o sa ato. Ang lisod ana, kung kita di nato siya i-allow to work in our lives, kay kita gid magbuot pirmi. I-allow lang siya, Lord. Every time ma-fall ka sa mga weakness nimo, tawag sa iyang pangalan, Lord. Problema man ko, Lord. Mao na ako, di ko mutuo nga kanang mga drug addict, dili maayo. Wala lang gid sila mitawag sa ngalan sa Ginoo. Kay kung mutawag ka sa ngalan sa Ginoo, Lord, naunsa naman ni Lord, napandol naman ko. God will help you. Eventually mo abot ang time na ay i-switch ang Ginoo sa imong lawas nga di nakaganahan. Ana man na siya. Pag dawat nimo kang Kristo, as is pala gyapon, ganahan lang gyapon ta magkuban sa mga people of this world. Pero eventually, when you continue to pray, Lord, tabangi ko, mali. God's hand will work. So, mo ni, padayon ta. So, ingon diri ha, si bisan kinsa, mo ni 2 Corinthians 5:17. Si bisan kinsa nga anak kang Kristo, bag-o na. Mo na ingon sa English, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away. The new has come. Pero dili ikaw ang bago, dili kita. Dili pa po na ang katong new body, dili pa. As is lang, kay siya man ang mo
muandam mo ni siya sa verse 5 na diya, ang Diyos mao ang nagaandam kanato. Iandam ta niya. In this body, i-ready ta niya. Ang ato lang, di lang yung tamawanan o pagsalig sa iya. Trust Him. Padayon ta. Ang Diyos, mao ang nagbuhat ni ini. Kanang usbon ta, bag-uhon ta. Dili kita. Pero i-allow ba nimo ang Diyos? Mo man ay question diha. Ingon dili, ang Diyos mao ang nagbuhat ni ini, siya ang nagpasig-uli kanato ngadto kaniya pinaagi kang Kristo. Gi-reconcile ta sa Ginoo through the birth and death of Jesus Christ. Mao na siya meaning sa Christmas. Reconciliation. God's way of reconciliation. O gihatagan niya kami o buluhaton, ingon na ang mga apostol, sa pagbalita nga gipasig uli na niya ang mga tao ngadto kaniya. So mo na work karon sa apostle in the past, ato na po na work, na-experience naman nato. Buluhaton nga i-announce nato nga gi-reconcile na ta. Gipasig-uli na ta sa Ginoo diha kaniya. Busa, verse 20, nagasugilon kami ingon nga pinadala ni Kristo ug pinaagi kanamo naghangyo ang Dios kaninyo nga mobalik na kamo kaniya. Mao ni siya meaning of Christmas. God ni appeal ba sa ato? Ni hangyo ba? Ibalik na mo. Akong i-explain mo niya nganong naingon animan. So akong ipadayon, verse 21, si Kristo wala gayoy sala. Apan siya mao ang gipasilutan sa Dios tungod sa atong mga sala. Aron nga kung ana kita ka Kristo, ipamatarong kita sa Dios. The Lord bless us sa pagbasa nato sa iya hapon. Mao ni ang meaning, the importance why God kinahanglan pagyud magpakatao in Jesus Christ. Kay katutan ng sala in the past, in the present, and in the future, bayad na. Bayad na. Mauna si Jesus Christ. Walay sala, pero siya ni bayad sa atong mga sala. Mauna siya, mga igsoon, the work of God is actually reconciliation. Unay purpose po sa Christmas. Christmas season will remind us na the work of God is to reconcile us to Him. Mauna siya ang Christmas. So, unsay atong ma-formulate nga principle ani? Mauna siya. Christmas is God's way of reconciling us back to Him. Basaw na to tanan. Go. Christmas is God's way of reconciling us back to Him. Murag ang Ginoo nakig-greet sa iyang kamot ba? Amigo na ta, asaylo ta na ka. Mauna siya ang meaning sa Christmas. Kung sa may respond na to, kadaghan ng tao sa kalibutan mo celebrate of Christmas, pero mag-video kayo, walay Ginoo. Dapat ang Christian will celebrate this as something holy, sacred, God's way of reaching out to us. O kita po mo reach out to Him. Lord, sorry Lord. Dili na ang Christmas mag-celebrate ta, kanang uban-uban anang mga tao sa kalibutan mawag gani kaila sa Ginoo. Dito po ta. Birthday man kaani sa atong Ginoo. Kay ang Ginoo nagpakatao. So naa siya birthday. Mao ni atong gi-celebrate kaning December 25 giset
Although sa Bible, wala na siya nakasulat. Walay date nga gibutang nga December 25. Gi-estimate lang na siya nga mao na ang giset sa kalibutan. December 25 is the day we celebrate Christmas. So atong basahon og usab unsa ning Christmas? Go. Christmas is God's way of reconciling us back to Him. So, unsa dayang nahitabo sa una nganong kinahanglan man og reconciliation. When God made man, akong ihatag sa inyo ang background dito sa Garden of Eden. If you notice, kung nagabasa mo Bible, ang lifespan sa tao sa una moabot og tag 900 years. 600 to 900 years. Wala pa sila kakaon atong tree of life. In other words, ang intention gyud unta sa Ginoo when He made man is to be with Him for long time. Kaya na may tree of life. Magluya ka, may ingon na Ginoo, kaon lang ato. Pero tungod of disobedience, giingnan sila sa Ginoo, ayaw ninyo nigkauna ha, na ay duha ka kahoy dito. In fact, sa Revelations, naagyapon ang tree of life. Kaning new body nga gina-promise, kato atong gibasa ganina, that God will give us. Mukauna siya gihapon. Tree of life. Ang akong the new body nga ihatag is lahi kay superior man siya ani nga body, pero mukaon siya. Kay naaman dito tong tree of life, nakaunon lang. Kung magluya ka, kaon lang, ma-restore kang balik. So kani siya, ingon din nga pag kasala sa tao, naanay mauto nga na-separate na ang tao sa Ginoo. Gipahawa sila dito sa Garden of Eden, kunya gikuha sa Ginoo tong duha ka kahoy ug iyang gibutang sa lugar nga gipagwardyahan niya angel. Mao na karon daghan pang nagasigig pangita ana. Okay, literally naaman to sa earth. Wa nila makita kay taguan man na sa Ginoo. They cannot find it until the Lord will come. So, ingon din na-separate ang tao, ngunya, pagkahuman na to, kay bright naman ang mga tao, kay nakakaon man na itong fruit of tree of good, the knowledge of good and evil, bright naman. Niabot ang time nga gusto na nila po building, moabot sa langit, o itong Tower of Babel. Niabot ang time katong sa time ni Lot nga tong Sodom and Gomorrah nga gi-destroy. Pero before all of those things, gi-wipe out sa Ginoo ang race sa tao. Iya na pong gipili si Noah o katong tulo ka anak. Dito na po nagsugod ang humanity. Pero ang lifespan sa tao from 900 nahimo na lang 120. Karon ang ingon sa Bible, ang lifespan sa tao karon is 70. Kung gwapo kag genes, good health up to 80. Kanang mga niabot og 100, grabe na lang ang bonus. But giana sa Ginoo when giplan niya ang kalibutan, nagsugod na punta sa kwan. Kita ang atong generation karon is the generation of kaning 70 to 80. Ana gani mamatay og 40 pa, 50. Batiman ninyo atong gibasa kanina nga death will certainly come. Pero as Christian, ang atong hope is the new body nga iyang gisaan. Mao na atong ibutang sa atong una-una. Christmas is anticipating kaning new body nga ihatag ni Christ sa ato. So if you are trapped in a body nga masakiton, pray lang, Lord. Ulat lang ko sa body nga imong ihatag.
But if you have the strong body, pasalamat sa Ginoo. Gamito na nimo until He will call you. Kaya ang promise niya is He will replace it with a new body, glorified body. Muna kita who believes in Jesus, ato nang i-anticipate. Let us wait. Put that in our mind nga Christmas is awaiting for that new body. Dili ta kanang mag-uul, dili ta mag-doubt, because that is what Christmas is all about. Reconcile ta ni Lord, kita ni dawat ta sa iya, and then the promise of God will take effect here on earth and hanto dito sa langit. Now, katong death ni Christ, mao ni ang ingon diri sa 2 Corinthians 5:18. Ang Diyos mao ang nagbuhat ni ini. Can we read it all together? Sige, sugod ta. Ang Diyos mao ang nagbuhat ni ini. Siya ang nagpasiguli kanato ngadto kaniya pinaagi kang Kristo. O gihatagan niya kami og buluhaton sa pagbalita sa siguli na niya ang mga tao ngadto kaniya. So, kaning reconciliation, this is the work of God. Work of God. Pero dili na to kani siya manggod na gina-set nga time ang Ginoo diri sa atong relationship in this world. Panagsa ang una gyud natong himuon is ma-reconcile ta back with God. But there are things in this world na dili na pwede magbalikay pa, but they can be reconciled. Pareha ng nangaminyo, nagbulag, ang babae na ay pamilya, ang lalaki na ay pamilya. Ang alag imo kung din paawayon para magbalik yun. Reconciliation is asking for forgiveness and giving forgiveness. And then moving forward, trusting the Lord. Ano ang reconciliation? Dili na siya dapat ani. Namang ko'y uban, muadto dito, mga pasaylo, sige. Pero dapat, ani na. Naay kondisyon ba? God never gave us a condition. When He died on the cross, ang iyahang dugo nga gipahid, wala siya ningon nga, sige ha, basta sugod karon magbinutan ka na ha. Ang atong gibasa ganina, God is reconciling us to Him. Siya pag yun ang nag-reach out. Ingon ng apostol, kami na aming buluhaton nga musangyaw sa inyo nga magbalik na ta sa Ginoo. So once nabalik ta sa Ginoo, ang step by step, mao ni siya itong timanan. Ang Diyos mao ang nagbuhat ni ini. It's the work of God. Naiuban sa ato, pakikuli, pero huwag gihapoy saling. Sige lang gihapon. Silos. Sige lang gihapon. Kabalo ka kita mga tao, God, when we receive Christ in our lives, wala man ni Ginoo. Dapat, ani ka, pasagdan na mag-iapon ta sa Ginoo. God will give us freedom. But, timan ini, God will work in our lives. Amen? Siya man ang magbago sa ato. Kung sa imong weakness, every time you commit a sin, tawag lang, Lord, tabangi ko, forgive me, help me. Ang atong kung siya di mangutang mo tabang, giganahan man ka ng pakasala. But if you call upon the name of the Lord, reach out na siya. He will do something mo ni siya nga ang Diyos mao ang nagbuhat ni ini. This is all the work of God. Kabalo ba mo nga sa blood ni Christ, everything was cleansed? Hasta tong mga
animals, mo na siya sa Old Testament, bawal ni, pero sa New Testament, pwede na. Because of the blood of Christ. Ingon ang Ginoo kang Apostle Peter, ayaw tawagag hugaw ang mga butang nga ako nang nalimpyuhan. O na, karon pwede na nimo kaunon tanan luto alam. Para di mo sakit yung tiyan, kaya di mo lutoon. May patso ka. Except kinilaw. Lami mo lang isda. But generally, ingon ang Ginoo, katong blood ni Christ, all things were cleansed, na limpyo. Kunya ikaw, di ka kaya limpyuhan sa Ginoo. Tawag lang, Lord, tabangi ko. Kung sa may desire nimo, pray to God. Do not try, kani sa relationship, do not try nga i-control ninyo ang inyong asawa o bana, ikaw, anak. Wala may tao ganahan, anak. Ultimong animals. Magsige nagsaba. Luoy na kulungon. Give them the freedom, ampuin. And let the power of God work in the lives of your husband or your wife or your children. Ang atong witness, wala nang gutay ampo. Wala talaga pray. We can never develop or experience or makita ang power of God. Kaya wala man. Kita yun, mangaway, awayo nimo, weakness man na. Kung magsilos ka, that's normal. Ampuin na kung nasubrahan. Lord, kuhaan ni Lord in the name of Jesus. Mauna siya nga reconciliation, timan ini nga it's an act of reaching out to God. Kanya ang application nato is reaching out to those we have offended, and then kung pasayloon ta nila, much better. Kung di ta pasayloon, continue to pray. Lord, I have already extended my apology na ngayon akong pasaylo. Wa man ko gipasaylo. Commit na ko sa ino. But your heart, make sure nga tinuod yun to. Basig mga kong pasaylo ni, lagi ko pasaylo na ni. Why pasaylo? Because you wanted to reconcile. Kay mauma na siya ang reason for the season. Christmas season. Reconciliation. Atong i-apply. Asa na to i-apply? In the family. In the church. So, continue ko. Ingon din 2 Corinthians 5:21. Si Kristo wala gayo sala. No, nagibasa na to ganina. Apan siya, mao ang pasilutan sa Dios tungod sa atong mga sala. Aron nga kung anaa kita kang Kristo, ipamatarong kita sa Dios. Nakuha ninyo ang meaning? Walay sala, pero dito gipahid ang tanan natong sala. Past, present, o future. O na ang uban pilosopo, ang pakasala ko, bayad na bitaw ni Kristo. Ana ng mga unbeliever, that's how they think. They do not think of it as something nga balaan ba, sacred. The blood of Christ was sacred. Ayaw bugal-bugali. Mauna siya ang uban, mauna ingon sa Bible, that's why you die early. Masakit mo, sayo pa. Because inyo magibugal-bugalan ang dugo ni Kristo. Which should not be the case. It has power. Kita tanan nga nito, maunang naata din naga-worship ta because we believe that naana siya power. Atong gamiton. Manong dili man ta mo pray. Manong di man gyud ta kahulat. Kaya ang kadaghanan sa ato, na ay power, pero gusto niya, Lord, karon, kilati dayon na para mutungog yung ko sa imo. Makabalos dayon ko. That's not how it works. Wait upon the Lord. Kay naagid siya time for everything. So kanang iyahang pagkamatay ni Jesus, tanang sala nato, gipahid na dito. So, ato gyud nang timan-an, di ta kalimutan na. Mao nang usa sa mga work nato karong Christmas is naa sa 2 Corinthians 5:20. Busa nagasugilon kami ingon sa mga
pinadala ni Kristo o pinaagi ka na mo, naghangyo ang Diyos. Kita ninyo? Ang Diyos ang nihangyo. Nihangyo ang Diyos kaninyo nga mubalik na kamo kaniya. God does not want that any should perish. How do we respond sa hangyo sa Diyos? Hangyo ang Diyos. Katong pagpakatao ni Jesus, namatay, nabanhaw, ni atong langit, isa na sila sa Ginoo, siya atong Ginoo. Mubalik siya. Ang kuwan na to is reconciliation ang purpose. Maglisod man tag reconcile sa tanan natong mga problema karon, di ba? Labi na kung ikaw agrabyado, naiutang nya, kuwapo kay sakyanan, wag yun ni bayad sa 1,000 na lang. Sa iyang utang nga 100,000. Ana ba? Ikaw ang agrabyado, so unsa may imong kuan? I-pray lang. Lord, kanay kuan Lord kay lisod mo reconcile, but if you pray to God nga Lord hatagi ko reconciling heart, ready to forgive. Og ikaw po nakauna-una murag sayop ko ato, wala kay strength nga sorry ha, kay hadlo ka, yaw-yawan ka, text lang. Una nimo i-send ang po Lord, touch siyang heart, forgive me, saylo ako, sayop to, ubayad ko pag na ko'y kwarta na di kay utang. Dili ta moingon nga ug naa tay atraso di na ato ng kalimtan. Ingon ang Bible, dapat bayaran ta ng utang, mo na ang Christian. So kung maniguro kag imo, mapugna ng imong blessing. Prinsipyo man na. Hinay-hinay bayad until maimpas. Lord, tabangi ko, ako yun yung impason. In order that we receive God's blessing to the full. Di man na ma-full hatag kay wa mapuka nag-full payment. Ana ng how it works, prinsipyo man na. Muna katong the previous nga nag-sermon ko, ang mga dautan, muhulam og kwarta pero wala yung intensyon mo bayad. Pero ang matarong, manggihatagon. O na siya katong prinsipyo atong nabasa 3 Sundays ago. Kita, Christian man ta. Natay atraso, ampo sa Ginoo nga mabayaran nato. But be ready when the Lord will give you igo-igo lang, hatag, ay kadlok. Ana na siya. So, kani mo ni siya ang gina-preach sa mga apostol. Maupo na itong himuon anong Christmas season. Reconcile nga ang Diyos nagpadala sa ato to help people reconcile. Ano na siya? Kay ngon diri nagahangyo ang Ginoo. No? So ang response na to is to repent and believe. If there are things nga nahimo nato nga hantod karon wa pa nato na release, Lord, sorry Lord, sorry. Fix itong tao nga imong na mo man ang technology ron na may text kanon di siya wa gyud kay intention nga mo apologize, wa gyud ka ni text, sorry lang. Sa kanimang sorry, sa akong experience, dili na nako kinahanglan explanation. Kapero na ka, sorry, anak, gianay ko nimo. Wala na. Pag sultig sorry, okay. Si Lord na bahala. Kay ingon lagi dire, this is the work of God. Kanang pasiguli ba? Buhat ni sa Diyos. Dili na ta mangayog. Ani ba, kay nundong ka pa? Unsay imong gihimo sa ako, imo kong gipakaulawan. Ani, grabe. Nasamad pa ni ayo na Allah, imo na pong gipadugo. Dili ta dapat ana. Because
reconciliation is the work of God. Ang ato lang is, mo surrender ta, repent ta ba, Lord? Help me. Usba ko, Lord, para ako na ning makaya. Because it's difficult to forgive. Kaya atong ginauna-una, pero ang sakit nga, ang atraso, ang tanan ba? But, atong karong Christmas season, i-try lang. Kung wala pa sa imong heart, katong wa ko kabalo, kinsa sa inyo, just in case ba, na ay mga anak. Try and pray about it. Text of asking for forgiveness. Di kay pasaylo, sige lang. Basta, Lord, akong gihimo ning meaning sa Christmas. Christmas is God's way of reconciling us back to Him. Maingon ka na reconcile naman ko sa imo, Lord. Nya, wa ka ma-reconcile sa imong isig katao. Pugong na sa blessing. Yes, tinuod na. There is na situation na we are reconciled with God, but it's difficult to reconcile with our fellow men. Importante nga, you should be aware na pugong na sa blessing. God could have made you 3 times better than who you are now if you reconcile. Kay obedience man eh sa iyahang word. Okay? So, how to celebrate Christmas? Based sa atong nabasa, this is my suggestion nga karong Christmas. This is how we should celebrate it. Set your heart and mind to please Jesus. Kaya ang focus nato sa Christmas, si Jesus Christ man. Amen? Di ta kalimot. Set your heart and mind to please Jesus. Ingon sa Colosas 3, 1 ug 2, busa tungod kay kamo na banhaw man uban ni Kristo, tinguhaan ninyo ang mga butang nga atoa sa langit. Ang dapit diin nagalingkod si Kristo sa tuo sa Dios. Isentro ninyo ang inyong mga una-una sa mga butang nga langit nun, dili sa mga butang nga kalibutanon. Think nga karong as you celebrate your Christmas, think about the things in heaven. Kung sa may naa dito, glorified body. God promise you nga hatagan kanya bag-ong lawas. Karon nag-agulo pa ta kay labi na kong idaranan na anay mga riyuma. Pero pray to God. God will replace that body mo na iyahang saan. So ato nang timanan. So set your heart and mind kay Jesus to please Him. So dili ta maghuna-huna og imbita ko ni ani dito, adto ko dito, inom na po ni, kaon na po ni, bidyokin na po ni, wa may dautan na. Pero it is best that you, unya later akong ipakita nga how to best celebrate it karon nga Pasko. So kani, set your heart and mind to God, things that belongs to heaven. Unsa man, unsa kang langit, no? Tanawa sa Revelations 22 na diha gi-describe ang langit. Na diha. Revelations 21:22 i-describe ang langit diha. So na kay idea. Ikaduha, don't join unbelievers karong Pasko. Ano na akong suggestion? Ingon man diri sa 2 Corinthians 6:14-15. Ayaw gayud kamo pakighiusa sa mga dili tumutuo. Kay maingon nga ang kahayag o ang kangitngit dili mag-uban. Ang maayo o ang dautan dili usab angay nga mag-uban. Og maingon nga si Kristo o si Satanas dili magkauyon. Ang tumutuo o ang dili tumutuo dili usab magkauyon.
So ayaw gayud ka mo pakikiusa. Christmas season man. The world celebrate Christmas. Pero ang ilang celebration, naa sa diskohan, naa sa imnanan. Puro worldliness. Ayaw. Dili ta mo apil ana. Kay ni na may ingon sa Bible daan nga ayaw gayud ka mo pakikiusa sa dili tungtong. Mo celebrate kag Christmas nya ang imong kauban dito nag-video kay katong mga palahubog nga wala mo to Ginoo, why simba-simba, why trabaho, tamad. Tanan nga ginadili sa Ginoo. Naa dito nya moadto ka. Will God be happy with you? Come on, ang third mo ni siya how to celebrate. Celebrate it with family. Amen? Nagplano na mo anak. With family. Ang mga anak, ayaw mo pag naaman mi kuan overnight, maadto ko dito. Spend it with your family. Ana nga tumuon. Adto ba mo sa atong mga minyo dito sa pamilya sa imong asawa o pamilya sa imong bana? Spend it with family. O dili pa sila Christian, ipakita how it is. Di man napasabot nga katong giingon nga ayaw mo pakigiusa ka na bang maghappy-happy ka uban sa mga tao nga wa dito ukang Jesus. Nya dito ko ka maghappy-happy. Kay naa sila Christmas celebration. Pero ang ilang Christmas celebration lahi dili maka pahimuot sa Dios. Ayaw ko ba na? Pagtanaw nimo na pasubo ka, talikod ayon. Make it a different Christmas karon. Do the best. Mo bitaw ako bilib pag yung kuan ning mga kaning mga Katoliko ba nga wa pa gyud ka receive kay Jesus pero gasimba gakuan kay inig Pasko mag-reunion na sila bisag way tingganay magana ba ana man na people of the world malay kumayo pa ni sila no kalaban man ni pero for the sake nga mag-reunion for the sake nga Pasko tapok na sila bahalang maglayo lang dito dapit dili na siya real reconciliation pero at least ba naingon ko kaysa ka ng mga nakaila sa Ginoo unya di man lang mag-effort na magkita ka tapok ka ulitan sa akong natututunan o naingon ko mas maayo pa itong mga palahubog nakasultig yung kuha na many times kaya na nakaila sa Ginoo pero budumot man dili ko na kanang tawanan na di ko makikuban na niya ang iyang giingnan na Christian food pastor food dili masabtan ba in other words wala pa ni sink in ang prinsipyo sa pagpasiguli reconciliation something that is dapat na sa ato Christian ka man you need to believe in the word pag na ay mga trouble isalig lang sa Ginoo that is reconciliation so ingon diri sa 2 Corinthians 6 o kita mao ang templo sa Dios nga buhi dili mahimo nga iipon ang mga Dios sa templo nga gipuy-an sa Dios kay ang Dios nagaingon magapuyok ako ug magauban kanila ako mahimong ilang Dios ug sila mahimong akong katawhan o naingon sa Ginoo nya next verse sa verse 17 busa angay kamo magpalayo ug mubulag sa mga tao nga wala motuo kanako ayaw kamo paghilabot sa bisan unsang maugaw ug dawaton ko kamo ako mahimong inyong amahan ug kamo mahimong akong mga anak mao kini ang giingon sa Ginoo nga makagagahom. This is what the Almighty God says. I will be your father, you will be my children. Pero ayaw mo sige uban ani mga tao nga ga-worship og laing Dios.
Mao ni siya. Karon nga Christmas season, think about this. Seryoso ninyo. Wala ko nagaingon nga katong akong igsuon nga isaw ako man to kay nas Ginoo di sa ko. Ayaw po. By our lives we can muraman puntang nag part baya diri sa message is gasangyaw ta, ga-share ta God's way of reconciling us to Him. Kita po, na-reconcile ta sa Ginoo, na atay igsuon, membros pamilya nga nag-invite sa ato, bisan pagdili sila Christian, for the sake of showing ourselves na ready ta to reconcile with them, ato dito. Ana na siya. Pero lahi itong i-describe nga katong kalibutan mo ba? Nga mag-inom-inom, magsayaw-sayaw, dili ko na maayo. Kanta siya dito, Bidyuki, ikaw po kanta mo na ingon nga siya ga-worship of Diyos, ikaw Diyos ang imong tinuod, nag-uban mo kanta-kanta. Ingon ni Lord, ayaw, ingon siya, ako mahimong inyong amahan, ug kamo mahimong akong pangaanak. Mao kini ang giingon sa Ginoo nga makagagapo. Mao na ngano kung mag-pray ta, moingon ta, Our Father, amahan nako na sa langit. Ngano man, because we receive Jesus, naa na tayong right to become His children. Karong Christmas season, ato ning i-take seriously to be reconciled with people nga dapat natong ma-reconcile. Reconciliation is not kanabang ibalik tanan sa original dili. Just forgiving each other. Diya lang mag-start and then let the Lord work. Iya man yung work. Dili na siya pasabot, makig-reconcile ko ani kay aron magbalik ni. Nana siya pamilya, nana kay pamilya. Reconciliation is just saying forgive me. Nga ikaw ready ka to forgive, that's it. Then let God do the work. Kung sa may gusto sa Ginoo next, wala. Pero importante, gi-express na nimo nga nangayo kag pasaylo. Ug siya pod gi-accept mo na yung reconciliation. Kung naay mga relationship nga nasibir, nag-away, nakasala, human naman to. Ayaw na ibalik-balik. Mabiyan na kanang sipyat na to ba? No? Wala may exempted na. Kana ganing spur of the moment, ibalik na po. Ang yawa na sige ka na. Once di forgive ka, ayaw na to, ibalik. Na may Ginoo. Ingon ang Ginoo nga, He will punish the ungodly, He will bless the righteous. That stands. Mao ginay principle of God. Di na siya pwede kita, kaya di magunta kahulat. Niya, ikaduha, wala naman tayo labot na nag-ipunish siya. Wala. Ang importante, happy ka ba? Are you blessed? Di mo na lang isulti siya. Kung wala ka na blessed, ato pa, wrong path ng imong ginalakaw. If you wanted to have more, reconcile with people nga wala pa na reconcile. Lahi man yun na siya. But these things, ingon, this is the work of God. Wala pa, iampo lang. Learn to forgive, learn to trust. Sa magtiayon na ay di na to gusto. Magbikil, maabtan og tagduha, tulog adlaw, uban simana, uban bulan. Adi na maayo. Naamoy misunderstanding karon. I-pray na yun. Ayaw lang tingog, kundi trust the Lord na maulian ka, mawala na. Lord, kuhaan ni, panagsakitan ng God, kita yung nag-ingon, kanigid, ikaw manggod na agad kay diferensya ba? Ikaw manggod, imo manggod kong gipalagot. Mga na, di yun na mahuman, o di yun siya makayaw-yaw. Ayaw nagyaw-yaw. Lord, forgive me, Lord. Pahiluman na lang niya. Actually, sa among relationship po ni Pastora, we learned that panagsama, usaka mo mga tingog karon, pero niya, nakalitan ra to. Kabalo na mi ana. Nakalitan ra ba? Na time nga lami diya mo, no?
Pero panag sa makalitan ta, ayaw na i-serious kay panag sa ang nagakuit-kuit na para magbikil mo, and then your day madahot. Christmas season karon, the season of love, the season of giving, the season of happiness. Make every effort to be joyful. Amen? Isulti yun na nimo sa imong kagalingon nga maningkamot ko nga magmalipayon mi karon. Naibikil gamay, sagdi na lang ng gamay ra bitaw na. Kaya ninyo na? Karong Pasko? Anong imuon? Reconcile, bikil gamay, forget it, commit it to God. So, how to celebrate Christmas? Ato masahon. 1, sige, go. Set your heart and mind to please Jesus. Don't join unbelievers. Celebrate with family. Amen. So may the Lord bless you karon nga Christmas. Make it a different Christmas. Kay God is always watching. Gatanaw na siya. Kinsa tong iyang giana siya kamot niya nilamang Lord. Abangi ko, help me. Because remember, ingon diri sa atong gibasa, it's the work of God. All we need to do is believe on Him. Amen. 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 Thank you, Pastor Nick. So, this Christmas, no, atong iset atong heart and mind kay Jesus. Okay? It's about Jesus. Yeah, let's make it a spiritual na celebration. Kung pasabutan na nga, hindi ta mo-appeal ng mga pagtapok-tapok nga ang gina-celebrate sa Christmas, hindi si Jesus. Hindi na mao. Finally, celebrate it with family. Unya, let's make it a point nga mag-reconcile. Mag-uli ang matag-usa. And more than mag-uli sa family, reconciliation begins with a reconciliation with God. Mga itagpasaylo sa Ginoo sa atong mga sala. Unya, we extend that reconciliation nga na-feel nato, ipasaylo man ta sa Ginoo. Meaning ana, di ba sa the Lord's Prayer, forgive us our sins as we forgive those who have sinned against us. Meaning, mga itagpasaylo sa Ginoo, at the same time, kaya ato itong ipasaylo ang mga tao nga nangayong pasaylo sa ato. Okay, the same way, ipasaylo to sa Ginoo, pasaylo to sa bata. So again, thank you, Pastor Nick, the message from God's Word from the Bible. So no response manindog ta as we sing our worship song. Nahimog sopong ning kalibutan uban sa dako nga katuyuan igdigsod ko sa kalangitan mga bulanong kabituunan imong ipahimutan mga pagkantos ning kinabuhi imong ipasan alang ka nako sa kahugawan imong iluan kinabuhi ko karon nahugasan sa hamili mong dugo walay sama kanimo kagamhanan walay arang makatumpong sa gugma mo kakusugan ngayon pasidunggan ka hanggang may
ngamil ko imayaon ka ang dunia ka sa kasing-kasing ko bayaon ka ang galagalan ko Ginoo. Yes, Lord. Thank you. Walang himaya, Lord God. Sa imo lang. We give you glory, honor, and praise. Ning kalibutan uban sa dako nga katuyuan inisulong ko sa kalangitan mga ulan kabinuunan imong gipahimutan mga pakantos ning kinabuhi imong gipasan alang ka nako sa kahugawan imong gihinluan kinabuhi ko karon nahugasan sa habilin mong dugo walay sama kanimong kagabatan walay ang magkatubong sa lupa mo tapos sa kawayan kasidungan ka tumingin na buhi ang tunay kusong ang tunay gininhawa sa gamil ko imayaon ka ang dunia ka sa kasing-kasing ko bayaon ka ang galagalan ko Hangtod may kinabuhi hangtod may gusto hangtod may gininhawa sa gamil ko imayaon ka ang dunia ka sa kasing-kasing ko bayaon ka ang galagalan ko hangtod may kinabuhi Yes, Lord. ang may gusto hangtod sa gininhawa sa gamil ko imayaon ka ang dunia ka sa kasing-kasing ko bayaon ka ang galagalan ko Ginoo. Yes, Lord. Bayaon ka, Lord. Bayaon sa Panginoon. Ikaw ang busog, Lord God. Hangtod na ginhawa, Lord God, sa gabi, Lord God. Ikaw ang ginaworship. Salamat sa iyong grasya. Salamat, Lord Jesus, for being born this Christmas. To save us, Lord. Be glorified and be magnified, Lord Jesus. Gamputa mahal namo wala sa langit salamat Lord sa imong gugma nga ipakita sa amo pinaagi sa imong anak na si Jesus iyang gibayaran ang tanan namong sala ug salamat Lord sa pagpasig-ulit kanamo diha kanimo. Thank you for
your children who are here today. Kami, Lord, simba o nagadayeg kanimo kay ikaw ang among Diyos. O Lord, tabangi kami nga karon nga season na naghinumdumi sa imong gihimo anamo. Tabangi mi nga mag-reconcile with the people nga dunay diferensya sa among kinabuhi. Reconcile with our loved ones, reconcile with our friends. Help us, O God, to forgive. Give us the strength. Salamat, Lord, for the song. For as long as there is life, na ay kinabuhi, na ay ginhawa, na ay kusog. Ikaw, Lord, ang among Diyos nga naa sa among kasing-kasing o mga tabangi mi, Lord, na among tumanon ang imong katuyuan sa pag-anhi dinhi sa kalibutan. Kung sa among panglakaw karon, Lord, bless your people. Bless them in the name of Jesus. Protect them, keep them away from harm and evil. And Lord, nagapray ko nga do not allow misunderstanding in the family na binakaroon nga season, but rather joyful and loving family, expressive to one another with their love. Maunay may tabo sa mga katawhan nimo, Lord, na nagasimba o nagadayeg kanimo. Thank you, Lord, for this Christmas season, and now may the love of God, the peace of our Lord Jesus Christ, and the power of the Holy Spirit be with you now and always. Amen and amen. Good morning. God bless you. Lingkod sa na announcement. Lingkod sa